Hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko mahal. Mga katagang namutawi sa labi ng binatang si Jonathan Garcia. Sa edad ng 25, iisa pa lamang ang naging kasintahan niya at ni hindi pa siya nakahalik. Kaya naman laking gulat niya ng isang araw, may isang batang kumatok sa pinto ng kanyang bahay at nagpakilalang anak daw niya ito. Ngunit basta gulat siya nang malaman na ang ina ng bata ay ang kanyang childhood friend at sadista na si Jennifer Bautista. Mapanindigan niya kaya ang binitiwang salita kapag napatunayan niyang anak niya talaga ang bata? Ano ang mangyayari kung magkakasama sa isang bubong ang dalawang tao na dinaig pa sina Tom and Jerry sa bangayan? Matagpuan kaya nila ang true love sa arranged marriage? Tunog ng alarm clock ang nagpabalikwas sa binatang si Jonathan mula sa malambot niyang kama. Tinignan niya ang orasan at may pagmamadaling tinungo ang banyo para maligo. Habang nagbibihis ay kumakanta siya at sumasayaw. Matapos ang ilang minuto ay humarap siya sa salamin para sipatin ang sarili. Ang gwapo ka talaga. Kanyang naisatinig sabay kindat pa sa harap ng salamin. Makalipas ang ilang sandali ay bumaba na siya at pumunta ng kusina. Nagtimpla lang siya ng kape at nang maubos ay agad siyang sumakay sa kanyang kotse patungo sa kumpanya ng mga fairer. Simula nang ikasal ang kanyang kaibigang sina Aki at Shanner ay siya na ang namahala sa kampanya ng mga ito na kung saan siya na ang nakaupo bilang presidente. Malaki ang tiwalang ibinigay sa kanya ng mag-asawang Aki at Shanner para bigyan siya ng karapatan sa ilang properties sa mga ito. May sarili ding kumpanya ang kanyang pamilya sa Bicol, ngunit dahil na rin sa pakiusap ng kaibigan si Aki ay tinanggap niya ang alok nito. Yon ang pag-upo sa pagkapresidente sa kumpanya ng mga ito. Maaliwalas ang kanyang mukha na bumungad sa kanyang opisina. "Good morning, sir," bati sa kanya ng kanyang sekretary. Good morning. Kompleto na ba sila? Tanong niya dito, ang tinutukoy ay ang kamiting niya. "Yes, sir. They are waiting for you." Okay. Pagkawika nun ay tinungo niya ang isang kwarto. You came? Tinig ni Mrs. Perez. I'm sorry for being late. Can we start the meeting? Tanong niya at naupo. Sure. Then, are you planning to give up our purchasing the remaining companies? There's no way we can abandon our affiliates. Tinig ni Mr. Villanueva. Naintindihan namin, but unfortunately, we recently got our hands on some financial reports for Adel Motors and its 7 affiliated companies. Wika ni Mrs. Perez. It appears the account for the last 3 years have been heavily manipulated. I'm sure none of you, nor Mr. Chua for that matter, would want this to become public knowledge. Wala akong balak to abandon your affiliates. However, we'll discuss the detail further in Europe once the final audit is complete. Wika ng binata tsaka tumayo. Good day, gentlemen. At saka siya naglakad palabas ng naturang silid. Siya si Jonathan Garcia, certified single. Sa edad na 25 ay marami na siyang natutunan at napalago negosyo sa tulong ng mga fairer at sariling pamilya. The business tycoon na sikat hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa labas ng bansa. Lapitin ng mga babae, ngunit sadyang pihikan ang kanyang puso. After they broke up with his first love and first girlfriend, Ruby, he doesn't have a serious relationship. Marami nagpaparamdam sa kanya, but he doesn't care about it. He used to be silent and keep waiting the right woman for him. Bumalik siya sa sariling opisina at pinunmahan ang mga papeles na nakapatong sa table niya. Malapit na siyang matapos na makatanggap ng tawag mula sa kaibigang si Patrick. Bro, kamusta? Bugad ito sa kanya. I'm fine. How about you? Okay lang. By the way, Aki told me dumaan tayo mamaya sa bahay nila. Opening ngayon ng coffee shop nila. Okay, I will try. Don't try. Do it, bro. Okay. Good. See you later. Bye. Pinatay niya ang cellphone at isinandal ang likod sa swivel chair.
Minasahe niya ang kanyang noo at pumikit. Nitong mga nakarang araw, ang dami nilang ginawa. Idagdag pa ang konsumasyon niya sa kaibigan si Jennifer. Hindi niya alam pero pakiramdam niya, pinagkakaisahan siya ng mga kaibigan niya at laging itinutukso sa dalaga. At mas naiinis siya dahil may mga pinag-uusapan ito na hindi niya dapat malaman. Unfair. Ito ang lagi niyang himutok dahil feeling niya may mga itinatago ito, lalo na si Jennifer. Gusto sana niya matulog pero nang maalala ang sinabi ng kaibigan ay mabilis niyang tinapos ang mga dapat pinmahan. Tinapos na rin niya ang ilang appointment niya ng araw na iyon. Hapon na makapunta siya sa bahay nila Aki. Kumpleto na naman ang tropa. Naroon si Ruby kasamang asawa nito. Si Patrick na kasama ang pinsan ni Aki at tulad ng nakasanayan, sila na naman ni Jen ang walang kapareha. Agad lumapit sa kanya ang batang si Kevin at humalik sa pisngi niya. Tito! Come! Tawag dito sa kanya at naglakad paakyat ng hagdan. Why? I have something to show you! Little handsome, maybe Tito Nathan is tired. Mamaya mo na lang siya yayain sa taas. Singit ni Shanner na medyo hirap na sa paglalakad dahil sa malaki na ang tiyan nito. Oops! Sorry. Ginulo ng binata ang buhok nito. It's okay, little handsome. Ngumiti ito sa kanya tsaka bumaling si ina. Ma'am, doon po muna ako sa room ko. Paalam nito at nagmamadaling umakyat ng hagdan. Kamusta naman ang babaeng buntis? Tanong niya at inalalayan itong maupo. Ayos lang. Masaya dahil may katawang na ako. Good to hear that. Where is Aki? Nasa likod, nag-iihaw. Kanina pa ba sila nandito? Anya dito na nakatingin sa mga kaibigan na sa may hardin. No, actually, magkakasunod lang kayong dumating. Okay. Wala pa ba? Anong wala pa ba? Nakakabiyag sa puso mo? Tanong ni Shanner. Tss. Don't ask me a stupid question, sweetie. Kung meron man ikaw ang unang makakaalam. Are you sure? Yeah. 100%? Bakit bang kulit mo ha? Anya dito, tsaka ito'y binuhat papunta sa likod ng bahay. I just want you to be happy. I'm happy seeing you with your family. Seryoso niya saad tsaka ito ibinaba at pinaupo. Hi bro! Bati ni Aki na abala pa rin sa pag-iihaw. Hi, tulungan na kita. Wika ng binata tsaka inililis hanggang siko ang suot na long sleeve. Wag na, baka madumihan ka pa. Masira pa forma mo kay Jane. Bro, stop it. Bakit pa kasi ayaw mo sa kanya? Singiti Shanner. Tigilan niyo ako Please, sagutin mo lang tanong ko. Paawa effect na sad nito. Okay, Anya sa mga ito. unang-una, naniniwala ako sa sinasabing spark. Yung tipo ba nakikiligin ako or sasaya ako makita ko lang mukha niya? Pero, di ba bro, pwede namang matutunan ng pagmamahal? Si Aki na nakitang nasa likod ng binata ang dalagang kanilang pinag-uusapan. Sumenyas itong wag maingay kaya hindi niya sinabi na naroon ang dalaga. Well, pwede naman but do you think magkakasundo kami ng sadistang yun? Tsaka isipin ko pala na magiging girlfriend ko siya. Kinikilabutan na ako. Huminga ito ng malalim tsaka nagpatuloy. At isa pa, Biglang binatukan ni Jen ang binata tsaka namewang sa harapan nito. Spark pala ha? Gusto mo makuryente? Panigurado may spark yun. Nakangisi nitong saad. Heist! Tanging lumabas sa bibig ng binata. Ito lang ang tandaan mo, Nathan. You can't resist my charm. Charm? Where is it? Anya na nakabawi na sa pagbatok ng dalaga. Nilapit ni Jen ang mukha sa mukha ng binata tsaka pinadaan ng kanyang hintuturo ang labi ng binata. My charm? This is it. Pagkawika nun ay mabilis niya itong hinalikan sa labi.
Tumagal din yun ng 1 minuto. Makuha ka sa isang halik. Ani nito, siya ka naglakad papasok ng bahay. Naiwang tulala pa rin ang binata. Hindi siya makapaniwalang ninakawan siya ng halik. And worst, ang babaeng sadista pa nun. Trying hard pa. Yun pala, si Jen lang ang katapat. Panunokso ni Aki. Halik lang pala kailangan mo, sweetie. Segundo ni Shanner na natatawa pa rin sa itsura ng binata. Ang lakas ng epekto. Tignan mo, tulala pa rin. Siguro, nilalasap pa niya ang tamis ng labi ni Jen. Nakangising banat pa ni Aki. Oo nga, sino ba naman ang hindi matutulala? Eh di ba nga first kiss ngayon? Ano ka ba naman, Ep? Nakalimutan mo na ba? Hindi niya first kiss yun. Ay, oo nga pala no. Mas lalong lumakas ang tawa ni Shanner nang maalala ang anak ng 2 parati nilang nagbabangayan. Tumigil nga kayo. Bulyaw niya sa mag-asawa. Umakto siya na tila walang nangyari at ipinagpatuloy ang ginagawa. Pasimpleng nagsikuhan ang 2. Love is coming. Duet ng mga ito. I said stop. Sabi nga namin, titigil na. Tila maamong tupa na tumahimik ang 2. Namayani ang katahimikan sa pagitan ng 3. Lumipas pa ang 1 oras ay tapos na lahat at nailipat na sa shop ang mga pagkain. Tara na, punta na tayo sa shop. Mauna na kayo. Susunod na lang ako. Are you sure? Tanong ni Shanner. Yeah, don't worry about me, sweetie. Okay. Na makalayo ang mag-asawa ay naupo siya sa duyan na naroon. Binunot niya ang sigarilyong nasa bulsa niya at sinindihan yun. Hindi niya alam kung ano ang isipin sa ginawa ng kanyang kaibigan si Jen. Bakit siya nito hinalikan? Bakit tila umaayon ito sa mga panunukso ng kanilang mga kaibigan at ang mga siraulo niyang kaibigan? Ano ang alam ng mga ito sa pagitan nila ng dalaga? Ah! Gigil niyang ibinato ang hawak na sigarilyo. Kahit anong gawin niyang pag-iisip, wala siyang maapuhap na sagot sa mga tanong niya. I need to do something. Kanyang naisip, siya ka nahiga sa duyan. Araw ng Lunes, hinihati ni Jennifer ang kanyang anak sa eskwelahan. Nagkasakit ang kanilang driver kaya obligado siyang ihatid ang anak. Nagmamaneho siya pa uwi at dahil medyo traffic, binuksan niya ang stereo at sumayaw sa saliw ng tugtog. Dahil tuwang-tuwa siya ay hindi niya namalayang nasa stoplight na pala siya kaya bumangga ang bumper ng kotse niya sa sasakyan na sa unahan niya dahil huminto ito. Bad trip na nga dahil sa traffic, mas lalong nadagdagan ng inis ang binatang si Jonathan dahil sa pagbangga sa hulihang bahagi ng kotse niya. Nagmamadali siyang bumaba at sinipat ito. Napamura siya na makitang nagasgasan ang bago niyang kotse kaya pinuntahan niya ang kotse na sa likod niya. Kinatok niya ito, saktong bumukas ang pinto nun. Nagulat siya na makita ang kaibigan. Ano ba naman yan? Sa dami ng pwedeng makita. Ikaw pa? Yamot niya saad dito. Sinilip niya ang loob ng kotse nito at halos mabingi siya sa lakas ng stereo. Sumasayaw ka na naman no. Kaya halos banggain mo na kotse ko. Linta niya pa niya. Hoy Nathan, bakit? Sa tingin mo ba natutuwa ko makita yung pagmumukha mo? Shh, nang iwan ka na nga sa Eric kahapon sa bahay nila Aki. Nagsusungit ka pa. Aba, matindi. Huwag mong ibay na usapan. Bayaran mo ang damage sa sasakyan ko. Aba, hoy, wala akong kasalanan sa'yo ha. Ikaw tong bigla na lang huminto. Ngumisi ang binata sabay turo sa stoplights. Napanganga naman si Jennifer na makitang nasa pula ang ilaw. Lumambot ang mukha niya tsaka ngumiti. Magkaibigan naman tayo, kaya wag mo na pabayaran yan. Isa pa, madami ka naman pera eh. Ay sus, tignan mo nga yung itsura niyan. Kakabili ko pa lang yan at wala pang 1 linggo. Kaya ipaayos mo yan or di kaya bayaran mo ko. Nathan naman eh. Ani nito na napapadyak pa. Nathan naman eh. Panggagaya ng binata sa kaharap. Call me kapag may pambayad ka na.
Nakangising saan niya bago sumakay sa kanyang kotse. Cole, may pambayad ka na. Nakalabing ulit ang dalaga sa sinabi nito. Busit ka talaga, Nathan. Gigil niyang wika at sumakay na rin sa kanyang kotse. Nang makarating sa opisina ay agad na bumungad sa binata ang lukot na mukha ng kanyang sekretary. Miss Aguilar, what happened? Tanong niya dito. Sir, may problema po kasi. Tumawag si Mrs. De La Cruz kanina at sinabing lilipad na sila papuntang Amerika. Biglaan daw po, kaya nag-resign na po siya bilang assistant niyo. Ipapadala na lang daw po niya resignation papers niya. Mahabang lintanya nito. Wala sa loob na napakamot sa kanyang ulo ang binata. Sa dami ng inaasikaso niya, bakit ngayon pa siya mawawala ng assistant? Maghanap ka ng papalit sa iniwang pwesto ni Mrs. De La Cruz as soon as possible. Yes, sir. Okay, let's start the work. Pag-uwi ka noon ay tuloy-tuloy na siya sa kanyang table. Naupo siya at hawak ang sentido niya na biglang may sumagi sa isip niya. Bakit nga ba hindi? Para naman magkaroon siya ng silbi. Anya sa sarili, dali-dali niyang inilabas ang kanyang mobile at may tinawagan. Matapos sa pakikipag-usap sa kabilang linya ay nagpakawala siya ng isang matagumpay na ngiti sa kanyang labi. Tignan lang natin kung makaya mo ugali ko. Kasalukuyan nagluluto ng tanghalian si Jennifer na makatanggap ng tawag mula kay Aki. Jen, kailangan mo mag-report sa opisina ni Nita tomorrow morning. Wika nito. Ano namang gagawin ko sa opisina ng hinayupak na yun? Nakataas ang kilay na tanong niya. Hey, relax, okay? Nag-resign kasi yung assistant niya at kailangan niya ng papalit sa iniwang pwesto nito. Alam mo naman ang mga kinaharap na problema ng kumpanyang pinamamalaan niya, di ba? Yeah, alam ko yon, pero no buts, Bes. Makakatulong pa rin yon para magkalapit kayong dalawa. Whatever. Please. Fine. Thank you. So paano? Be ready for tomorrow? Okay. Matapos yun, ay ipinagpatuloy niya ang pagluluto. Palaisipan sa kanya kung bakit siya ang kinuha ng kaibigan, samantalang pwede naman mag-hire ang mga ito ng aplikante. Kinabukasan, matapos maihatid sa eskwela ng anak, ay dumiretso na siya sa kumpanya ng mga fairer. Tumuloy siya sa opisina ni Jonathan at naabutan niya itong prenteng nakaupo habang nagkakape. Have a seat. Sabi nito sa kanya, kaya mabilis siyang umupo sa harapan nito. Buti naman at hindi mo tinanggihan ang trabahong ito. Aki called me yesterday and I can't say no to him. Alam ko. Kaya nga siyang kinausap ko para kumpinsihin ka sa trabahong ito. Anong balak mo? Balak? What do you mean? Bakit akong kinuha mo? Samantalang pwede ka naman maghanap ng aplikante. I don't know. What are you talking about? Just do your work, okay? Ano man ang binabalak mo, hinding-hindi ka magtatagumpay. Pag-uwi ka noon ay mabilis yan tinungo ang pinto. Maganda ka mamayang gabi. May gaganaping party at kailangan naroon tayo. Pahabol ng binata. Sumapit ang gabi at halos magkasabay lang silang dumating na binata sa pagdadausan ng nasabing party. You look quite nice in that dress. I'm surprised. Nathan said to her in a lower voice. Kasalukuyan silang nasa isang tabi habang umiinom ng wine. Thank you. It come in handy in your mission tonight. Anong mission? Nakikita mo ba yung dalawang lalaki na yun? Anya, sabay turo sa dalawang lalaki na kasalukuyang may kausap. Where? The two men in striped ties. Yeah, I see them. There with the Power Holdings, our competitor in the Adele deal. Mr. Chua is here tonight as the president of Adele, kaya kailangan mong dumikit sa dalawang yan and find out everything you can about their meeting with Mr. Chua. Sandali lang ha. Sinasabi mo bang you want me to spy for them? Isn't corporate data collection your specialty, Jen?
Sasagot pa sana ang dalaga, ngunit may bisitang tumawag sa binata. Go ahead. Bulong nito sa kanya, tsaka naglakad palapit sa babaeng tumawag dito. Labag man sa kalooban ay nilapitan pa rin ng dalaga ang dalawang lalaki. Gumawa siya ng paraan para makausap ang mga ito. But I'm sure you're well aware of those facts. Wika ng lalaki, kung hindi siya nagkakamali, ay isang Koreano dahil na rin sa itsura nito. Of course, it's my job to know the facts. You know, nakangiting tugon niya dito. By the way, who's the guy over there talking to the president? Tanong ng kasamahan nito. Sinundan niya ng tingin ang tinitignan nito. Nakita niya ang kaibigang kausap ang isang matanda na kung tamang hinala niya, ito si Mr. Chua. You don't think he's with the competition, do you? Tanong ng Koreano. I wouldn't worry. Nobody knows the president at the party, except for us. Sagot ng isa. And besides, our real rival are the Philippines, not the yellow monkey. Muntik nang maibuga ng dalagang iniinom dahil sa narinig. Kung ganoon, wala silang dapat ipangamba. Napangiti siya tsaka nagsalita. Power Holdings seems to be in a slump lately at may kumakalat na balita that your interests were at stake since a failed merger with Neutral Company. Totoo ba yun? Well, there's be a big deal for us too. Soon. Tugon ng Koreano. Oh really? I knew that. Masayang saad niya. Shh! Pasimpleng isinay niya sa lalaking bibig niya. Oh, don't worry. I'm not here to give a report. You don't need to worry. Off the record? Naniniguradong tanong ito. Yes, off the record. Sa kabilang dako naman, kausap pa rin ng binata si Mr. Chua. Vision? Ripping a company apart and selling it off. Is that your vision? Hindi pa naman nakakapagsalita ang binata, ay tumunog na ang cellphone niya. Mabilis siyang binasa ang mensahe galing kay Jen. Napangiti siya tsaka taas noong sumagot sa president. Very well. Bypassing the board and attempting insider training with Power Holdings. Is that your vision? Nagulat si Mr. Chua sa binitiwang salita na binata at hindi agad ito nakapagsalita. I'll show you the real vision. Just wait and see. Huling kataga na binitiwan niya, siyaka naglakad papunta sa kinaroroonan ng dalaga. Magkasabay silang lumabas at tinungo ang parking area. Sumakay ang dalaga sa kotse ng binata at habang nasa biyahe ay binati ni Jonathan ang kaibigan. I did not expect you to obtain such classified information like that. Thank you, Jen. It was their fault. Tugon nito, maya-maya ay may naalala ito. Since I scored tonight, let's forget your car issue. No, that's personal and nothing to do with business. Kuripot pa talaga. Ay, Kailangan eh. Naghahanda ako para sa future ko. nakangisi nitong tugon. Aba, dapat lang. Hindi naman pwedeng ako lang gagastos sa kinabukasan ng anak natin. Wala sa loob na sagot nito. Napalingon ang binata dahil sa narinig. Ano sabi mo? Ha? May sinabi ba ako? Meron. Pero di ko masyadong naintindihan. Ganun naman pala. Eh di wag mo na intindihin. Kaya ako nga itinatanong kasi hindi ko naintindihan. Ay, ewan ko sa'yo. Magmaneho ka na lang dyan. Naiinis sa tugon ng dalaga, saka pumikit. Napapailing na tinignan ng binatang katabi. Pambihira talaga tong babae nito. Matulog ba naman? Anong kala niya sa akin? Driver niya? Naiinis na itinuon na lamang niya ang atensyon sa pagmamaneho. Samantalang todong ngiti naman ang dalaga na pasimping sinusulipan ang binata. Ang gwapo talaga nitong tignan, lalo na kapag naiinis. Dumako ang paningin niya sa labi nito na hindi niya pagsasawa ang halikan kahit oras-oras. Sa kabila ng kasiyahang nararamdaman sa tuwing kasama niyang binata, naroon pa rin ang takot. Paano kapag nalaman nito ang tungkol sa kalokohang ginawa niya, lalo na ang tungkol sa kanyang anak? Panigurado magagalit ito or baka nga kasuklaman pa siya nito. Dahil sa dami ng iniisip, hindi niya namalayang nakatulog na siya ng tuluyan.
Naging abala sina Jonathan at Jennifer ng mga sumunod na araw. Laking pasasalamat ang dalaga nang gumaling mula sa pagkakasakit ang kanilang driver, kaya hindi na niya masyadong pinoproblema ang paghatid sa kanyang anak patungo ng eskwelahan nito. Hanggang isang araw, namimili ang mag-ina na mahagip ng paningin ng bata ang isang figura ng lalaki. Nilapitan nito yon, ngunit bago pa man siya makapagsalita ay tinawag na siya ng ina. Sigurado siya, ang daddy niya yun at hindi siya pwede magkamali. Hahanapin kita at makikilala mo rin ako, Dad. Ang nasa isip ng batang si Jen Lee bago pa man siya bumalik sa tabi ng kanyang ina. Nilingon niya ulit ang lalaki, saktong tumingin ito sa gawin nila kaya kinaway niya ito at ninitian. Samantala, nagulat naman ang binatang si Jonathan sa ginawa ng bata. Hindi rin niya alam kung bakit parang pamilyar sa kanya ang mukha ng bata. Napadako ang tingin niya sa babaeng nakatalikod na kasama ng bata. Bumaba ang mga mata niya sa makikinis itong hita na litaw sa suot itong shorts. Nice legs. Nadulas sa kanya mga labi. I'm sure maganda din ang mukha niya. Malapitan nga. Nagsimula na siyang humakbang sa mga ito, ngunit naglakad din ang dalawa patungo sa may counter. Sinubukan niyang habulin ang mga ito, ngunit sa kakamadali niya ay nabangga niyang isang matandang babae. Natumba ito sa sahig kaya agad niya itong tinulungang makatayo at pinulot ang nagkalat na mga pinamili nito. Nilingon niya ang counter, ngunit laking panghihinayang ang naramdaman niya nang hindi makita ang bata at ang kasama nitong babae. Nang makarating sa kanilang bahay, ay agad inay si Jen ang mga pinamili. Makalipas ang isang oras, ay latang-lata na humiga siya sa sofang naroon. Maya-maya pa tumabi sa kanyang anak. Ma'am, paano kung nakita ko si Tati? Magagalit ka po ba? Nangunot ang noon niya sa narinig, siya ka tumingin dito. Kailan? At saan mo naman siya nakita? Kanina po sa mall. Ha? Yes, ma'am. Nakita ko po siya. Nginitian ko po siya tsaka kinawayan. Natigilan si Jen at matagal bago nagsalita. Ano sinabi niya? Nakausap mo ba? Hindi po. Pero hahanapin ko po siya. Determinadong sagot nito. Anak, di ba ang sabi ko, may tamang oras at panahon para makilala mo siya? Pero ma'am, kilala ko siya sa litrato, sa mga kwento niyo. But I want to see him in real. Yung nakakasama ko at nakakausap. But, Ma'am, you love me, right? And you want me to be happy, right? yes baby. Kung ganoon, hayaan mo namang gawin ko ang dapat. Anong gagawin mo? Kinakabahan tanong niya. Hahanapin ko po siya. At pag nangyari yun, magpapakilala ko sa kanya. Napabantong hininga na lang ang dalaga. Alam niyang oras na magkita ang mag-ama, malaking pagbabago at gulo ang mangyayari. Kilala niya ang ugali ng anak. Kapag sinabi nito, gagawin ito dahil sa paniniwalang kapag ginusto mo ay may paraan. Wala sa loob na tumango na lamang siya. Niyakap siya nito at hinalikan sa pisngi. I love you, Ma'am. I love you too. Matagal silang nagyakap at ito na rin ang kusang bumitaw siya kapatakbong lumabas sa bahay. Saan ka pupunta? Hahanapin ko ang daddy ko, Ma'am. Pagkawi ka nito, tinakbo nito ang garahe. Tama namang nililinis ang driver sa sakyan. Mamang, aalis pa tayo. May hahanapin po ako. Ha? Saan naman tayo pupunta? Hahanapin ko po ang daddy ko. Napatingin ang driver sa pintong nilabasan ng bata. Nakita niya ang amo at tumango ito kaya mabilis siyang sumakay sa driver seat. At binuhay ang makina. Nagulat pa ito ng paglingon nito ay prenteng nakaupo sa katabi ang bata. Manong, tara na po. Ito na nga oh, binubuhay ko na makina. Salamat, Manong. Anya dito nang ngumiti pa.
Napangiti na lang din ang driver sa inasal ng bata. Kasalukuyan nagkakape ang binata nang tumunog ang doorbell sa bahay niya. May pagtatakang tinungo niya ang pintuan at binuksan yon. Napanganga siya nang mabungaran ang batang nakita niya sa mall kanina. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay bigla itong tumalon at kumarga ng payakap sa kanya. Dad! Salamat at nakita kita! Wika nito na naghatid ng kilabot sa buong katawan ng binata. Dad? Ulit na utak niya sa sinabi ng bata. Teka lang, bumaba ka nga. Ang bigat mo. Reklamo niya. Dahil pakiramdam niya, matutumba siya sa bigat nito at tila ba gusto siyang sakalin sa higpit ng kapit ito sa leeg niya. Bumaba naman si Jenny, ngunit tuluyan na itong pumasok sa loob ng bahay. Nagtatakang sumunod dito ang binata. Prenting umupo ang bata sa sofang naroon tsaka ngumiti sa kanya. Tumayo siya sa harapan nito at namewang. Now tell me, bakit mo ko tinawag na daddy? Sa daddy naman po talaga kita. Kanino ka bang anak? Sa'yo. Bawal na sinungaling. Sino ang mga magulang mo? Ikaw at ang mami ko. Napasabunod sa sariling ulo ang binata. Umupo siya sa tabi ng bata. Akin ang numero ng mami mo. Sa pagkakataong iyon, ang bata naman ang nagtaka. Bakit niyo po kailangan ng numero ni mami? Para kausapin at sabihing naliligaw ang anak niya sa bahay ko. Hindi po ako naliligaw. Wala din akong anak. Ni wala akong girlfriend or asawa. Kaya paano ako nagkaroon ng anak? Anak mo po ako sa pagkabinata. At kanino naman, Aber? Sa mami ko. Shit! Tanging nasambit ng binata, sabay hilamos ang dalawang palad sa sariling muka. Akin na ang numero ng mami mo. Okay po. At binunot nito ang cellphone mula sa bulsa nito. Ibinigay nito ang numero at mabilis siya itong idinayal. Samantala, nanonood ng TV si Jen nang tumunog ang cellphone niya. Nagulat pa siya na makitang si Jonathan ang tumatawag. Hello? Hindi ito sumasagot, kaya nagsalita siya ulit. Hello? Hoy Jonathan, kung tatawag ka at hindi rin lang naman magsasalita, magpakamatay ka na! Bulyaw niya dito, tsaka pinatay ang tawag. Nabitiwan ni Jonathan ang cellphone pagkarinig sa boses sa kaibigan. No! Hiyaw niya at agad ding pinulot ang cellphone tsaka pinatitigan ang numero dahil baka nagkamali na siya ng pindot. Idinal niya ulit ito, ngunit si Jen ulit ang sumagot, kaya kunot noong tinignan niya ang batang ngayon ay nakatayo sa harapan niya. Umuwi ka na. Baka hinahanap ka na sa inyo. Ayoko! Dito lang ako sa bahay mo. Ayaw mo umuwi? Bahala ka! Anya dito, tsaka umakyat sa hagdan. Daddy! Tawag nito. Ewan ba niya, pero kahit hindi niya ito anak, the way she called him daddy, ang sarap sa pandinig at ang gaan ng pakiramdam niya. Lumingon siya dito at naghintay na sasabihin nito. Ngunit hindi ito nagsalita. Bagkus, patakbo itong yumakap sa kanya. Can I stay here until tomorrow? Gustong sumagot ng hindi ng binata, ngunit iba ang lumabas sa bibig niya. Yeah, sure. But make sure na bukas sa umaga, uuwi ka na sa inyo. Nakangiting sumagot ang bata. Yes, Dad! Magkasabay silang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Dahil likas na madaldal ang bata, na ikwento nito ang mga achievements nito sa school. Ngunit nakaramdam din siya ng awa dito na sabihin nitong madalas itong ibuli ng mga kaklase dahil sa wala itong ama. Sana nga, ako na lang ang daddy mo. Pero malabong mangyari yun. Wika niya sa sarili at tinitigan ang batang abala sa pagbutingting ng mga gamit niya sa kwarto niya. Natigilan siya na may mapansin sa mukha nito. Kung pagtatabihin silang dalawa, agad mapapansin ang pagkakapareho ng kanilang mga mata at bibig. Posible nga kayang anak niya ito?
Ngunit paano naman siya magkakaroon ng anak, gayong maski paghalik, hindi pa niya naranasan? Ipinilig ng binata ang ulo. Kung ano-ano na naiisip niya. Siyempre, imposibleng maging anak niya ito. Ngunit nang maalala na si Jen ang kasama nito, nagmamay-ari na makikinis at mabibilog na hita kanina na halos habulin pa niya para lang makita ang mukha nito, di niya maiwas sa mapangisi. Maibubuga din pa lang sa dista na yun. Dad, Tinig ni Chenli. Ha? kanina ko pa kayo tinatawag pero di niyo marinig. Wika nito at naupo sa kama. May naalala lang ako. Si Mami po ba? O yung legs niya? Mapanukso nitong tanong. Ha? Hindi ah. We, hindi da. Para nakita ko po kayo na hinahabol kami kanina. Ang kulit mong bata! Umuwi ka na nga sa bahay niyo! Mana-mana lang po yun, Dad. At isa pa, bahay niyo naman ito, kaya pwede akong tumira dito. Banat pa nito dahilan para mapapadsyak ang binata. Saan ka ba pinaglihi ng mami mo? Masyado ka madaldal. Sa inyo po. Ano? Ay naku, Dad. Ang bata mo pa pero bingi ka na. Wika nito, siya ka naglakad pababa ng hagdan. Saan ka pupunta? Sa kusina. Maghahanap ng pagkain. Siya ka tuloy-tuloy na itong bumaba. Naiwang lukot ang mukha na binata na naupo sa sahig. Huwag niyo naman ako biruin sa pagkakaroon ng anak na katulad niya. Anya at tumingala pa sa kisame. Ang anumang pagmamaktol niya ay napalitan ng pag-aalala nang marinig ang malakas itong sigaw. Ah, Daddy! Dahil doon ay patakbo siyang bumaba at kamuntik pang malaglag. Dahil sa kakamadali. Huli na maabutan ni Alex ang alaga niyang aso. Dinaluhong na nito ang batang nasa kabilang bahay at kung hindi siya nagkakamali, sa braso ito nakagat. Mabilis niyang itinali ang aso at nilapitan ang batang ngayon ay umiiyak na. Sinipat niya ang braso nito, sakto namang nakababa na si Jonathan. Hindi niya makita ang bata sa kusina, kaya pumunta siya sa likurang bahagi ng kanyang bahay at nakita nga niya ang hinahanap kasama ang kanyang kapitbahay. What happened? Tanong niya sa lalaki. I'm sorry, nakawala ang alaga ko at dinalung nito ang bata. What? Is she okay? I don't know. Maybe we need to bring her in the hospital. Shit. Kanyang naibulalas. Wait me here. Kukunin ko lang ang sasakyan. Wika nito tsaka mabilis sa tinawid ang pagitan ng kanilang bahay. Dad, ang sakit! Humihikping saad ng bata. Shh. Don't worry, Angel. Daddy will bring you to the hospital. Patuloy pa rin ito sa pag-iyak na sumigaw si Alex. Mabilis siyang binuhat ang bata at sumakay sa sasakyan na mabilis namang pinaharurot ni Jonathan. Nang marating ang pinakamalapit na ospital ay agad sinuri ng doktor ang bata. Nilinis ang bahaging kinagatan ng aso at pinadugo ito ng doktor, kaya naman iyak na iyak si Chenli. Tama na po! Masakit po! Ang patuloy nitong pag-iyak. Iha, kailangan natin palabasin ng dugo kasi kapag hindi ko ginawa yon, posibleng manatili sa katawan mo ang rapis. Ano po bang mangyayari sa akin kapag hindi nawala ang rapis? Magkakasakit ka. Tumahan ng bata sa pag-iyak. Sige po, di na po ako iiyak. Ayaw kong magkasakit. Tila maamong tupa na tumahimik ang bata habang ginagamot. Matapos paduguin na sugat ay pinahila na din yun ng betadine. Makalipas ang ilang sandali ay nagwika ang doktor. Pwede nyo na siyang iuwi. Okay naman na sugat niya dahil walang dalang rapis ang asong nakakagat sa kanya. Salamat po, Doc. Tumango lamang at ngumiti ang doktor, siya ka nagpaalam sa kanila. Let's go, Angel. Yakag ni Jonathan sa bata at sa binatang si Alex. Dad, my name is Chenli, not Angel. Angal nito na nakabusangot ang muka. Naalala kasi nito ang batang kaklase ni Angel ang pangalan pero may pagka-demonyetang ugali. I'm sorry. Okay, Jenny, baby.
Let's go. Ngumiti ang bata tsaka naglakad palapit sa kanya. Dad, ayaw ko maglakad. Gusto ko sumakay sa likod mo. What? Ang laki-laki mo na. Sasakay ka pa sa likod ko? Please. Pagsusumamo nito na sinadya pang papungayin ang mga mata. Ah, fuck! Usal niya sa sarili. Okay. Mahina niyang tugon dito. Yay! Tuwang-tuwa na saad nito tsaka mabilis sa sumakay sa likod niya habang palabas sila ng ospital. Anak mo ba talaga yan, pare? Di nakatiis sa tanong ni Alex. Sabi niya eh. Nagtatawang sagot ng binata. Totoo naman po kasing anak niya po ako. Singit ng batang si Jenly. Sa pikon niya ako ginawa. Patuloy nito dahilan para huminto sa paglalakad ang binata. At sino naman ang nagsabi sa'yo niyan? Salubong ang kilay na tanong pa niya. Ang mami ko. Tugon nito, tsaka mabilis sa bumaba sa likod niya. Tumakbo ito at hinanap ang kotseng sinakyan kanina. Na makita yun ay agad itong pumasok at prenting naupo sa loob. Iiling-iling naman sumunod si Jonathan, samantalang nakangiti naman si Alex. Na makauwi sa bahay, ay nagpasya si Jonathan na ihatid ang bata sa bahay ng mga ito. Ayaw pa sana nitong umuwi, ngunit napapayag niya rin dahil sa maayos sa pakikipag-usap. Narating nila ang bahay na tinutuluyan nito. Naabutan nila ang dalaga na nakahiga sa sofa. Sinalubong nito ang bata at sinabihang umakyat muna sa taas para makapaglinis ang katawan na agad naman tumalima. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa hanggang sa magsalita ang binata. Wala ka bang sasabihin? Tanong niya at matamang tinitigan ang dalaga. Umiwas ang tingin si Chen sa kanya at umupo ulit sa pwesto kanina. Salamat sa paghatid sa anak ko. Wika nito, tsaka tumingin sa gawi niya. Yun lang? Ano pa ba dapat? For God's sake, Jen. Pumunta sa bahay kong anak mo at sinasabing ako daw ang ama niya. Paano nangyari yun? Itinatanong mo kung paano nabuo ang bata? Well, simple lang. Sinakyan kita, inupuan kita, minaneho ko ang manibela mo, at nakarating ako sa gusto kong putahan. And lastly, nagbunga ng isang napakagandang batang pinagpaguran ko. Nakangising tugon nito. Naitakip ng binata ang dalawang kamay sa mga tenga, tsaka pumikit. Oh God, kung isa mang bangungot ang mga naririnig ko, gisingin niyo po at wag nang pahintulutang makatulog. Mahina niyang usal. Ugok ka talaga? Wika ng dalaga, tsaka inapakan ng isang paa ng binata. Ouch! Daing ni Jonathan at tinignan niya ng masamang dalaga. Ba't ka ba nangaapak? Singhal pa niya dito. Anong gisingin ang pinagsasabi mo? Ang dapat mong hilingin ay yung patulugin ka para naman mapanaginipan mo kung ano ang mga ginawa ko sa'yo noon. Kung paano kita hinalikan. Kung paano ko hinimas ang abs mo. Kung paano ko dinila. Enough! Pulyaw niya dito. Wala akong pakialam kung anong ginawa mo. Ang gusto ko lang ay marinig at malaman ang totoo. Anak ko ba talaga siya? Oo. Kung ayaw mo pa ring maniwala, pwede mo siyang isailalim sa pagsusuri ng DNA test. Tinignan ng binata ang dalaga. Okay. Tomorrow morning, susunduin ko kayo dito. At naglakad na siya palabas ng bahay. Naiwang nakangisi ang dalaga. I swear, babawiin mo ang mga sinabi mo na nakatatak pa rin sa isipan ko hanggang ngayon. At kapag nangyari yon, ipapatikim ko sa iyo ang lasa ng mga pinaghirapan ko lutuin. Muli niyang binalikan ang mga pangyayari sa nakaraan na may kaugnayan sa binata. Hindi niya maiwasang mapangiti na mapait. Kung nakakatanggi ka sa una, sa pagkakataong ito, alam kong wala kang kawala. Mga katagang namutawi sa kanyang labi. Tulad na napag-usapan, ay dinaanan nga ni Jonathan ang mag-ina sa bahay ng mga ito,
Kumonsulta sila sa doktor para sa isagawa ang DNA test sa pagitan nilang dalawa ng batang si Jenly. Ayon sa doktor, pagkatapos ng 2 linggo, tsaka nila malalaman ang resulta ng pagsusuri. Habang hinihintay ang paglabas ng resulta sa DNA, ay nanatili ang bata sa bahay ng ama dahil na rin sa pamimilit nito. Sumapit ang araw na itinalaga para makuha nila ang resulta at halos palit pa rin ni Jonathan ang sasakyan makarating lamang sa opisina ng doktor. Laking dismaya niya na makita ang nilalaman ng papel na hawak niya